Good morning. One of the things that makes me grateful is network marketing. Every time na maisip ko na maraming mga ordinaryong tao ang natutulungan ng network marketing at ngayon ay naging multi-millionaire na, it strengthens my faith to the Lord. Truly our God is fair and faithful. He gives fair chances to everyone. He allows everybody to have a chance to live abundantly without taking into consideration of our status in life, without taking into consideration of our educational attainment. He gives fair chances and opportunities to everyone as long as we believe and able to magnify the blessings that He is providing, and one of them is network marketing. Sad to say that many of us Filipinos are still skeptical when it comes to network marketing. Many of Filipinos believe that network marketing is an illegal business, and we could not blame them because of the bad experiences that may be encountered in some other pyramiding and illegal company. Pero, paano nga ba nagkaroon ng network marketing at paano ito nagsimula? Ang network marketing ay isang sistema kung saan ang produkto na gawa ng isang company ay dapat makilala ng karamihan para ito ay may benta. So, ang ginagawa ng mga companies ay nagbuo sila ng sales organization that is made up of individual sales people para ma-market ang produkto at sila ngayon ang tinuturing na backbone of the business. Sila ang ikot para ipakilala sa karamihan ang produkto sa pamamagitan ng word of mouth. Ngayon, nakikwento ko sa inyo kung paano nagkaroon ng network marketing. Ano ang history ng network marketing? Noong late 1800s, ay biglang dumami ang bilang ng mga salespeople sa United States of America. Noong 1861, umabot ito ng 1,000. Noong 1869 naman ay naging 50,000. Noong 1885, naging 100,000. At noong 1903, naging 300,000. At noong 1860, yung mga traveling salesmen o kilala sa tawag na canvasser, fiddlers, hawkers, and drummers, ang iba sa kanila ay nagbuo ng trained sales organization gaya nila Henry Hines. Sila Henry Hines, a former fiddler also na nagbuo ng sarili niyang organization na may 400 salesman at nagbenta sila ng iba't ibang uri ng vegetable products gaya ng ketchup at pickles. Si Asa Kinter naman, another former fiddler, nagbuo din siya ng sales force para magbenta ng Coca-Cola sa mga restaurant pagkatapos niya mabili ang formula nito mula sa isang pharmacist na si John Pemberton sa halagang $2,300 noong 1886. Mula sa mga kumpanyang ito ay pinayagan niya ang kanilang mga tauhan or salespeople na magkaroon ng kanilang sariling negosyo. So noong 1868, si G.R. Watkins naman ay nagtayo ng G.R. Watkins Medical Company, isa sa pinakaunang natural remedies company sa Amerika kung saan na ang mga produkto ay bebenta diretso sa consumer at di na dumadaan sa wholesaler or retailer. So ngayon, noong 1890, sinimula naman ni David McConnell ang California Perfume Company na nakabase sa New York noong 1906. Meron siyang 10,000 sales representative na nagbebenta ng 117 different products. Ang California Perfume Company ay nagbago ng pangalan noong 1937 at ito ngayon ang Avon Products. So, doon pala nanggaling yung Avon sa California Perfume Company. Noong 1905 naman, si Alfred C. Fuller, isa rin sa dating fiddler or wholesaler, started the Fuller Brush Company na nagkaroon ng 270 dealers sa buong United States na sinundan ng kanyang business plan para sa komisyon noong 1919. Ang Fuller Brush Company ay nagkaroon ng $1 million in sales noong 1919 at 1960 naman ay umangat yung sales niya ng $109 million. Grabe. So noong 1931, si Frank Stanley Beveridge was the former Vice President of Sales for Fuller Brush Company. Siya at si Catherine O'Brien ay nagtatag ng Stanley Home Products bunga ng economic hardship of the Great Depression. Si Frank at Catherine ay nagplano na gumawa ng isang opportunity para sa mga tao para makapag-start ng sarili ng negosyo sa maliit na puhunan. At sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto na ginagamit sa bawat araw, this vision was obviously taken from Fuller Brush Company. Ang Stanley Home Products ay nagbebenta ng household cleaners, brushes, and mops. Ngayon, ang ibang Stanley dealers ay nagsimulang magkaroon ng demo sa mga club at organizations kaysa sa mag-alok ng isang tao lamang para mas malaki ang kanilang sales. Ang ibang Stanley dealers naman ay mabilis na rin ginaya ganitong sistema, ganitong ideya upang ma-maximize nila ang kanilang selling presentation. Itong mga dealers na to ang nagbigay ng ideya tungkol sa clubs and organization concept na ini-apply naman sa bahay-bahay sa magitan ng pag-imbita na mga homeowner invite sa kanilang mga kaibigan, kapamilya,
na umattend ng tinatawag na party plan at doon nagsimula ang home presentation. Okay. Ang Stanley Home Products ang naging training ground ng maraming kilalang company leaders gaya nila Mary Kay Ash, founder of Mary Kay Cosmetics, Brownie Wise of Tupperware, John and Frank Day, founders of Jafra Cosmetics, and Mary Crowley, founder of Home Interiors. Lahat sila ay nagsimulang matuto bilang home product dealers at na-encourage ng Fuller Brush Company. Noong 1934, si Carl Rainbow ay nagtayo ng California Vitamin Corporation, nagbibenta ng mga sikat na supplements, food supplements. Noong 1939, pinalitan niya ang pangalan nito at ito na ngayon ang Nutrilite Products Company Incorporated. So noong 1945, nagkaroon ng kontrata ang Nutrilite sa Meitinger at Castleberry para maging exclusive American distributor of Nutrilite products. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Meitinger at Castleberry ay gumawa ng kauna-unahang documented MLM or Multi-Level Marketing Compensation Plan. Ito ang isang Nutrilite distributor. Ito ay yung isang Nutrilite distributor ay may pribilehyo na bilhin ang product or supplies ng 35% discount. Para lalong ma-encourage ang mga distributor na magbenta ng marami, nagbibigay si Nutrilite ng extra monthly bonus na 25% sa bawat membro. Okay. Sa sandaling mapatunayan na ang isang distributor ay kaya makakuha ng 25 customers, ay papayagan siya ng company na maging isang direct distributor. Kung saan, pwede siyang maghanap ng ibang mga tao na gusto rin magbenta ng Nutrilite products at doon nila bibili ng produkto sa kanya. In essence, once he proved that he could get customers, he was promoted as and allowed to find another distributor to train them to get customers. As an incentive to train the distributors, once he and his distributors amassed 150 customers, he received an additional 2% of the total sales commission. Ito ay hindi pyramid. Ang tawag dito ay quota-based system of management. Yung makabenta ng mas maraming boxes ng vitamins ay may mas maraming rewards kumpara doon sa makabenta lang ng konti. Ang MLM compensation plan ay isa lang sa extension ng Fuller Brush Company in rewarding production. Sa MLM or network marketing, ang kumpanya ay nagmo-motivate ng salesperson para na magbenta ng produkto, hindi lang para magbenta ng produkto, kundi para din mag-train ng ibang tao para makabenta rin sila ng mas maraming produkto. So, noong 1945, si Earl Tupper created a line of flexible, lightweight plastic containers with tight-selling lids. Nagsimula siyang magbenta ng kanyang produkto sa pamamagitan ng conventional retail outlets, pero na-realize niya na ang kanyang produkto ay nangangailangan pala ng demo. Dahil dyan, si Earl Tupper ay nagkikipag-team up kay Brownie Wise, formerly as Stanley Home Products, at nag-launch sila ng Tupperware Party Plan. At ngayon, ay isang worldwide billion-dollar company operating in 40 countries ang Tupperware. Kaya sumikat yung Tupperware. Ngayon naman, noong 1949, si Rich Thibault at Gigi Van Andel, sila ay magkaklase nung high school at mag-business partners. Bumalik sila galing sa military service at sila ang naging distributor ng Nutrilite vitamin supplement noong 1950. Pagkatapos ng isang maliit na problema na kinakaharap ng Nutrilite noong 1959, umalis sila at nagtayo ng Amway Corporation. In 1972, Amway Corporation acquired Nutrilite. So, noong 1956, si Dr. Forrest Shockley ay gumawa ng isang methodology kung paano ma-extract ang mga minerals mula sa gulay at ginamit niya ang MLM network marketing para i-distribute ang kanyang produkto. Noong 1963, si Mary Kay Ash ay nagtayo ng Mary Kay Cosmetics at noong 1996, ang company ay sales niya ay lumagpas ng $2 billion. Grabe yung laki. So noong 1975, kinasuhan ng FTC or Federal Trade Commission ang Amway Corporation dahil sa pag-operate daw ng pyramiding scheme. Noong 1879, ang administrative law judge ruled that Amway's multi-level marketing program was a legitimate business opportunity as opposed to a pyramiding scheme. Kahit napatunayan man sa batas na legal ang network marketing nung time na yon, hindi pa rin naniwala si Robert Kiyosaki sa network marketing nung mga time na yon dahil nandun siya sa real estate business at hindi raw kasi ma-explain kung paano kumita ng malaki doon sa network marketing. So, si Amway ang nagbigay daan para makilala ang network marketing sa buong mundo.
Okay, noong 1980 to 1989, ito yung tinatawag na stage of growing pain sa network marketing. Dito nangyari ang trial and error na ginawa ng mga company gaya ni Amway, Mary Kay, Avon. They try to distribute products worldwide kahit wala pa silang mga product centers. At sa panahon na ito, nagsimula ang Shockley, Herbalife, Forever Living at New Skin. Noong 1990 naman to 1999, nagkaroon ng mass acceptance ng network marketing sa United States at people in all walks of life joined network marketing at this time. At this time, Robert Kiyosaki believed in the system of network marketing. Before 1990, ang system na meron lamang ang network marketing noon ay direct selling lamang. At ang mga kilalang company noon ay yung Isujinki, Mondragon, Avon at Tupperware. Okay. Paano naman nagsimula ang network marketing sa Pilipinas? Yung pinag-usapan natin kanina ay kung paano nagsimula ang network marketing dito sa buong mundo. Okay, paano naman nagpunta ang network marketing sa Pilipinas? 1990 onwards, ang pinakaunang network marketing company sa Pilipinas ay yung Forever Living Philippines. It started through former Congressman Roy Logoles. 1990 to 1995, ang system na meron ang network marketing ay direct selling at multi-level marketing lang. Noong 1996, dito nagsimula ang binary system sa pamamagitan ng kumpanyang Gold Quest. So, noong 1999 naman, noong time na ito, ginamit ng property developers ang binary system sa pamamagitan ng mga company gaya ng Power Homes, Prosperity Mansion, at Crystal Mansion. Noong 2002, nag-pull out ang mga foreign company sa Pilipinas dahil hinabol sila ng Security and Exchange Commission. Dahil sa mga nasabing company ay walang continuous product distribution. So, noong 2002 din, ang sikat na mga produkto ng network marketing noon sa Pilipinas ay ang mga gamit gaya ng sapatos, bag, sinturon, gaya ng kumpanyang Shoes and Apparel, First Quadrant, Legacy Shoes, Bags, GC Supplies, Agent Portal. Pero, silang lahat nawala sa industry dahil hindi consumables ang mga products nila at matagal ang repeat order. Okay, noong 2004, unang nagkaroon ng 24/7 real-time websites ang network marketing. Noong 2005, nagsimula ang hybrid marketing sa network marketing industry gaya ng Royal Business Club na mayroon ng direct selling, mayroon ng binary, multi-level, unilevel at repeat binary system. Ang mga produkto naman nito ay yung mga product supplement gaya ng agaricus, mushroom grapeseed extract at spirulina. Noong 2007, nagsimula ang dollar investment gaya ng France Swiss at Global America. Okay, so 2010, dollar and travel investment naman ang nauso. Noong 2011, nagsimula ang virtual marketing through internet like webinar. Because of network marketing, this is the result of survey in the United States alone. In year 1991, there were 3.6 households became millionaire. In the year 2001, there were 7.2 million households became millionaire. And in the year 2006, there were 10 million households became millionaire. And expected to produce 20 million households become a millionaire in this coming 2016. Kaya dapat kasama ka na doon. This is how legitimate network marketing business. So what are you waiting for? Join now and be one of the future millionaires in network marketing. So, yun po ang reason, yun po ang history ng network marketing, paano ito nagsimula at paano ito napunta sa Pilipinas. So, ganun pala ka-legitimate ang network marketing. So, maraming salamat sa inyong pakinig at panonood. This is Rimar Magluyan. To God be the glory.